Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, gravities mga lodi, alam nyo na, no? So nangyari na mga idol, ang tindi. Ngayong araw na to, kanina, no? Actually, 9 hours ago o 10 hours ago, pumasa na mga idol ang ating Clarity Act sa ating Senate Banking Committee. Okay, so isa na lang ang dadaanan nito papunta kay Daddy Trump. Grabe mga lodi. So kung napansin nyo, medyo nag-uptrend yung iba nating mga token, no? So ngayon medyo kulay green tayo sa oras na to, Sa day, ganun din mga loads, no? Kung titignan nyo, marami tayong nag-double digit dito mga loads, no? Yung hyperliquid XDC nag-double digit din mga lodi. Kronos nag 4.4. Yung Quant 7.6. Nako, yung mga ano to, halos mga ISO to mga lodi, XRP. Di ba? Cardanzo. Di ba? So, ngayong day yan at sa hours natin, medyo may mga green at medyo may mga red din tayo ng kokonti lang naman. Mga loads, no? Pero goods na goods. Ang ganda ng news natin, no? Umpisahan natin. Pero bago ang lahat, mga loads, palike naman ang ating video, no? So, ayun lang palambing lang mga idol. Napakalaking tulong ng like nyo sa ating channel. Lalo na sa umpisa pa lang ng video, may mga nagla-like na napakaganda nun. Mga idol. So, ayan, grabe. So, mag-start na tayo ng balita natin. So, ito na nga, umakyat nga, no? Bitcoin reclaims 82,000 as Senate Banking Committee officially advances crypto clarity. Pero kung titignan nyo ang chart ngayon, medyo nagbumaba ng konti, na? So, ayan, mga load, sabi ko sa inyo, once na tagusin niya to, mga idol, sunod na babalikan naman yan, eto na, mga lodi, ayan na. Ipatan natin yan dyan. Saan siya nauntog banda? 1.55 mga idol. So, sunod na yan mga lodi, eto na yan, sa 1.6 ng tataang dapat basagin ito, mga lods, no? So, ayun yung inaasahan natin. So, yung position natin, medyo tumaas tayo ngayon, no? Sa XRP natin, yung mga tayo ng 14, nagano to kanina, 17. Ba? 17. Basta, medyo tumaas to kanina, babaan lang ulit ngayon. So, 14, ongoing profit natin dito, margin natin dito, 29 na lang natitira. 29 USD. Grabe. Sa Dogecoin naman natin, mga lodi, ayan, nag-32 na to 32 ba o 31? Ngayon 29k. Ongoing profit natin. So, ang pinaka-margin natin dito, $58. So, dahil meron tayong funding rate, so 46 na lang. Sa itong ating XRP, ano lang to $40 lang to tas $40, imagine magkano lang yun, no? 2,000. Umabot na ng 14k, mga lodi. So, ayan sintayin natin to, mga lods, no? Yung ating medyo goods na goods pa yung position natin dyan. At sana, magtuloy-tuloy na yung uptrend nito. Pero may interesting tayong news ngayon, mga idol, no? Kasi, sabi ko dito, the Senate Banking Committee passes the Clarity Act in 15-9 vote, no? So, 15-9. The bill now goes to full Senate na. So, sabi ko rito, ano ang mga susunod na mangyayari o susunod na hakbang na pupuntahan ng ating Clarity Act? So, susunod na mangyayari sa Digital Asset Market Clarity Act, eto na yan, mga lodi. Pagkatapos na aprobahan ito ng Senate Banking Committee sa botong 15-9, no, kahapon to, May 14, ang bill ay lilipat na sa buong Senado. So, full Senate floor na para sa debate at pinal na boto. Ang tanong, mga idol, dito ba mag-i-struggle pa tayo? Dito ba medyo may chance pa na ma-delay, mabitin o kung ano man, mga idol? No, so titignan natin yan Mga susunod na hakbang, ayan, debate sa pagboto sa Senado. Dito magaganap ang mas malalim na diskusyon at posibleng mga amendment, no? Yung mga amendment, yung pagbabago ng batas, baka mayroon pang pwedeng baguhin. Kailangan ng 60 na boto dito, mga idol, no? Para ma-advance at maiwasan ang filibuster. May 53 Republican senators, kaya kailangan pa ng ilang Democrats na susuporta. So, dapat may 7 pa. Meron silang mabayaran na 7. Makumbinsi na 7. Pagkakasundo sa House version na ipasa na ng House,
of Representative ang sarili nitong version in 2025 pa yan, ayun yung nauna. Kung maaprobahan sa Senado, kailangang i-reconcile o pagsamahin ang dalawang version sa isang conference o committee. Panghuling boto sa Kongreso. Pagtapos ng reconciliation, babalik ito sa parehong House at Senate para sa final approval. No, kapag naipasa na ng buong Kongreso, ipapadala ito kay President Trump para lagdaan at maging batas na. Okay? Isang humps na lang. Posibleng timeline at hamon, sabi rito, maaring mangyari ang floor vote sa loob ng mga linggo o buwan. Posible Mayo o June, no? Pero maaaring maantala, dahil sa summer recess o iba pang priority bills. Sa tingin nyo ba maantala pa tayo? May malakas na suporta mula sa crypto industry at ilang bipartisan backing, pero may tutol din halimbawa mula kay Senator Elizabeth Warren at ilang Democrats. Si Senator Elizabeth Warren, ayaw na ayaw talaga yun sa crypto, mga lodi, kasi ano na yan, parang ayun yung Gary Gensler na babae. Kung maging batas ito, magkakaroon ng malinaw na regulasyon sa SEC para sa security at CFTC naman para sa mga commodities kasama ang proteksyon sa consumer at stablecoin. Sa madaling salita, malaking hakbang na ito, pero marami pang kailangan gawin bago ito maging opisyal na batas. Ito ay positibong senyales para sa crypto market sa US. Kung may tanong ka, tanungin mo si Jeblo. Ayan, si Jeblo. So ito mga idol, kung titignan nyo, dito na tayo mga lods. Ayan, tignan nyo yung picture na to. Senate Banking Committee, pasado na tayo. Full Senate na tayo mga lodi. Ito na lang yung hakbang niyan. Kasi once na ito na kay President Trump na itong huli. Once na umabot na yan kay Daddy, pirma na agad yan. So isa na lang ang ano natin. No? At yung sinasabi, pwedeng tumagal siya ng linggo o buwan. At ang usapan mga lodi, ang mga haka-haka sa mga tindahan, ay bago mag July 4 o July 4, yung Independence Day, mapipirmahan na tong batas na to. Okay? So grabe to. Nakaka-excite mga idol. Pero ito is magandang hakbang na to. Kumbaga umusad na tayo. Isa na lang ang kailangan mga lodi, no? Ayun ang natin, kailangan nating tiisin, no? Clarity Act moves to full Senate, just 5 more Democrats. Votes needed to send it to the President. The Clarity Act just cleared the Senate Banking Committee with bipartisan support and moved to full Senate na. Republicans currently hold 53 Senate seat. The bill likely needs 60 votes to overcome the filibuster. That means roughly need 5 more Democrats to push this through. Okay, Democrats already votes yes in Banking Committee. Ito, bumoto na to ng yes yung ibang Democrats, no? But they made it clear their committee yes doesn't automatically mean a full Senate yes. Ganun pala yun. So, hindi ibig sabihin na bumoto sila ngayon, mag-yes na ulit sila sa susunod. More talks is still needed on ethics and couple sticking points. Their votes are not guaranteed pa, mga idol, no? The key, other moderates Democrats we are watching are Mark Warner, so may mga tinitignan pa sila, mga idol na pwedeng pumirma na. So, what happened next? Merge the Banking plus Agriculture Committee version expected days to a few weeks. Full Senate floor debate vote, Chairman Tim Scott is targeting June or July, no? Reconcile with the House version. Could move past since the House already passed its own crypto market structure bill. President Desk, if Senate pass it, Trump is expected to sign it by July 4. July 4 talaga yan mga lodi. July 4, no? Kasi Independence Day mga lodi, no? So ayan, grabe, isa nilang. Ito yung 5 Democrats mga lodi, no? Na nag-yes sila dito, pero hindi ibig sabihin na mag-yes sila dito sa full Senate mga idol, no? Pero goods na yan mga idol, no? Napaka na nito, isang humps na lang mga lods. Grabe, malapit na tayo sa ating inaasam-asam. Pero ito yung pinakamatindi mga idol, no? Na napakalupit mga lods. Imagine, mismo dun sa Clarity Act, nandun yung XRP. Meron siyang batas dun mga lodi. These are the exact sections of the Clarity Act hitting XRP the hardest today. Section 105 creates a federal legal shield around Judge Torres ruling that XRP's secondary market sale are not securities. Hindi na tayo security mga idol. Turns a court ruling into permanent federal law.
Grabe yan, mga lodi. Goods na goods yan. Section 110. The mature blockchain test, XRP Ledger passes 1 day on 13 years of zero downtime, 90 plus million transactions globally decentralized validators, qualifies XRP as a digital commodity under CFTC jurisdiction. Grabe to. At ito naman, imagine na mga lodi, nasa batas ng Clarity Act yun sa yung XRP. Okay? Section 401. Explicitly authorize US bank and credit unions to use digital asset for payments custody, clearing and settlement, unlocks the entire American banking sector for Ripple infrastructure. Grabe. Section 404 bans passive interest or yield on payment stablecoin balance held on exchanges. Activity-based rewards. Ito yung sa staking, sa yielding, no? Staking governance loyalty programs remain permitted. Directly shapes how RLUSD is offered across the US market. Grabe. Imagine mga lodi, no? Ito tatanungin ko. Hindi ko pa natatanong to eh. Ano pang mga token o crypto na lang. Ano pang mga crypto token ang nakapaloob sa batas ng Clarity Act? Hindi. Ano pang mga crypto token bukod, no? Bukod sa XRP ang mga nakapaloob sa batas ng Clarity Act. Yan na. Kasi baka XRP lang eh. Siyempre, malamang nandiyan yung Bitcoin. Ang Clarity Act market ay hindi naglista ng specific na crypto token sa batas mismo. Walang XRP. Walang XRP lang o ito lang ang covered. Ito. Sandali tinanong ko to eh. Sandali. Immediate, batay sa Joint CFTC Guidance Analyst, immediate fast track beneficiaries, ETF clause of stable status Bitcoin, Ethereum, Commodity, Solana, Hedera, Dogecoin, Chainlink, Cardano, Avalanche, Stellar pa. Sandali ulitin natin yung tanong Kasi tinatanong ko kanina to, kung nasa batas talaga tong XRP. So tanongin ulit natin Totoo ba? Totoo ba ito? Paano ko ba tinanong yun? Kasi totoo ba itong batas na to? Ayun lang. Ano ba itong batas na ito? Ayan. Tanungin na lang natin muna yan. Totoo daw. Ito isa po sa Digital Asset Clarity Act pero hindi fully enacted na batas hanggang ngayon. Wala pa nga kasi hindi pa napapasa pero nakasulat na siya dito. Dali. Tanungin natin kung bullish ba to sa XRP. No? Ayun na lang muna. Bullish o bearish ba ito sa XRP? Bullish o bearish ba ito sa XRP? Ayan Bullish talaga ito para sa XRP. Malakas na positive signal. Yung Clarity Act na tinutukoy sa post ay isa sa pinakamalaking regulatory wins para kay Ripple at XRP. Di nandun nga, totoo nga, nandito siya. Diba? Narito ang breakdown. Section 1.5. Yun na nga, ito na nga yun. Section 1.5, ginawang federal law, yan na. Section 10. So, ayun na nga. Ibig sabihin, nasa talaga to. Nasa dun siya mismo sa Clarity Act. Nandun siya sa page. Anong page ba to? Diba? Nandun siya. So, gusto ko sanang malaman kung meron pang mga ibang token bukod sa XRP na nandun din sa batas. Kaya lang, iba yung sinagot niya di ba? So, yaman na nga yun. I-research ko na lang mamaya. Gabi natin tignan. Okay? Pero goods to. Mga idol, imagine. Di ba?
mayroong mga specific na batas na nakalagay doon para mismo sa XRP. Di ba? Ang tindi nun, mga lodi. Sinong hindi bullish doon, di ba? O, kaya nga sabi dito, XRP is showing a power move after the Clarity Act. Why it's leading? Kasi nga, bakit nga naman XRP talagang sobrang taas o tumaas siya ng 8% Di ba? XRP is the biggest direct beneficiary of clearer US crypto rules. XRP yung magiging pinaka-biggest beneficiary. Direct beneficiary. Rektang sila yung makikinabang sa Clarity Act, mga idol. XRP is built for payment and cross-border money transfers. The Clarity Act gives Ripple legal clarity to expand RLUSD inside the US. Ganun din, ang XLM, Cardano, and HBAR are rallying for the same reason. They're all payment-focused coin that win under the rules. No? So ito pa yung mga pwedeng maging beneficiary ng Clarity Act. Yung XLM, Cardano, tsaka HBAR. 'Di ba? So ayan, no. Hindi ko sinasabing bumili kayo niyan, ha. Binabasa ko lang yan, mga idol, yung mga to. Huwag kayong umasa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong mga coins. Hindi ako financial advisor. Do your own research, mga idol, no? Jor, sabi nga nila, no? Grabe. Meron pa bang isang ano dito? May mga comment ba dito? This is really amazing. 110 will basically kill all scam projects and end them all. So all the liquidity and money will now flow into mature legit projects like BIY and Ethereum and XRP. Ayun yung sinabi dito, mga lods, no? Grabe. Sobrang ganda. So wini-wish na lang natin talagang maging mapasa na to ng sobra, ng tuloy-tuloy. Sabi nga dito ni Senator Tim Scott, headed to the banking US Senate banking ano ba to? To advance the Clarity Act, a major step forward in ensuring America is the global leader in the financial innovation and opportunity. Today, sabi niya rito, mga idol, we take one step closer to making America the crypto capital of the worldwide world, mga idol. No? Grabe. So, bullish na bullish kahit si Senator Tim Scott at ganun din ang ating SEC, no? Na si Paul Atkins, mga lodi. Congratulations to Chairman Senator Tim Scott and banking, yan na nga, no? US Senate Banking for advancing the Clarity Act with bipartisan support. I look forward to President Donald J. Trump's signature and working with Chairman Selig to implement this legislation. Nako, mga lodi, lahat sila bullish. Lalo na to, mga idol, si Senator Cynthia Lumis. Pero anong napansin nyo dito, mga idol, sa picture na to ni Senator Cynthia Lumis? May napapansin ba kayo, mga lodi? Meron ba kayong napapansin? May Ripple dito, mga lodi. Nakita nyo ba yan? May logo ng Ripple. May nakita ba kayong Bitcoin? Mukha bang Bitcoin to? Ethereum, ayan, no? Oh. Ito mukhang P na hindi ko alam, eh. Alam niyo naman si Senator Cynthia Lumis, mga lodi, ano to? Bitcoin Maxi din to, mga idol. Pero ba't may Ripple dyan? Di ba? Yun yung napansin ng mga iba. Mabaliktad ka na ba? Para ka na ba si John Vic? Grabe. Grabe yung nangyayari sa Pilipinas. Grabe rin yung nangyayari ngayon sa Amerika, mga lodi. Pero sa Amerika, positive tayo ngayon. Di ba? Kasi bukod sa pumasa na no, sa Senate, yung ating Clarity Act, first step, tapos na ang termino ni Jerome Powell at papalitan na siya ni Kevin Warsh, mga lodi, di ba? Pero mga idol, although maraming bullish no, sa Clarity Act, syempre meron ding tayong mga villain, meron tayong mga kalaban, mga idol, tulad ni Senator Elizabeth Warren. So, pakinggan niyo si Senator Elizabeth Warren. It pushes more of the market into crypto and removes protection. Katabi niya si Senator Tim Scott dyan, ha? For investors and removes recourse for victims. That is the wrong direction to go in. All right. When this blows up at the economy, I hope everybody remembers it. Napa-alright si Senator Tim Scott nung sinabing, this is the wrong, ano ba yun? Wrong way ba yung sinabi niya? Removes recourse for victims. That is the wrong direction to go. Wrong direction. Pag sabi ni Senator
It's with one wrong direction, napasabi si Senator Tim Sin. Okay, tama na. Wrong direction to go in. All righty. When this blows up at the economy, I hope everybody remembers it. So ayan mga idol. Ang nireklamo kasi ni Senator Elizabeth Warren, mga idol, it pushes more of the economy into crypto. So parang sinasabi niya medyo walang protection, no, yung iba. Pero kaya nga natin ipapasa yung clarity para magkaroon tayo ng protection, no, sa ganun. Kaya nga mayroong clarity. Okay? At syempre, eto mga idol, dahil nga kalaban no, si Madam, no, hinamon niya, no, ayan si Senator Elizabeth Warren, isang Democrat kasi to, no, senator na US madalas na kritiko ng crypto, ay nagpadala ng liham sa bagong SEC chairman na si Paul Atkins. Hinihiling niya na imbestigahan ng SEC ang World Liberty Fi, mga idol, yung alam niyo na kung ano yan, ang crypto project na nakaugnay, no, ng pamilya ni dating President Donald J. Trump. No? Bakit niya ito ginagawa? Noong unang bahagi ng Abril 2026, ang World Liberty Fi ay gumamit ng humigit kumulang $440 million na halaga ng kanyang sariling WLFi token bilang collateral, sangla, mga lodi, no, para humiram ng pera sa isang decentralized lending platform na tinatawag na Dolomite Beach. Hindi, Dolomite lang. Humiram ng $75 million, humigit kumulang $65 million sa stablecoin USD1 at $10 million sa ibang asset. Problema, ipinagbawal ng WLFi sa mga ordinaryong investors na ibenta ang kanilang token o kumbaga mag-take profit. Pero ang kumpanya mismo ay nagkakamit o nakakagamit ng mga token para humiram ng malaking halaga. So unfair. 'Di ba? Unfair 'yon. Para pagkatapos nito, bumagsak ng 10% ang presyo ng WLFi token at nagkaproblema rin ang ibang users sa pag-withdraw ng kanilang pera sa Dolomite, no, dahil sa laki ng transaksyon. So ito yung gustong paimbestigahan ni Senator Warren, ni Elizabeth Warren, yung WLFi na kumpanya ng mga anak ni Trump to mga lods, no, sila Eric at si Trump Jr. ang gumagawa nito. At alam niyo naman na may kaso pa, no, na naglalaban pa to sa kaso yung WLFi tsaka si Justin Sun, no? Meron pa silang bakbakan, mga idol, na nagaganap, di ba? So grabe to. So ayun yung news natin ngayon sa crypto, no? Pero anuhan natin to, no, yung nangyari sa China, no? Ang bait pala ni ni Xi Jinping, mga lods, no? Kasi dito nung napansin niya, ang haba kasi nung hagdan nung napansin ni Xi Jinping na parang hinihingal na si Daddy Trump, pinili niyang huminto muna, tapos parang mag-explain muna siya. May mga tinuro siya para makahinga ng konti o makabawi ng hininga si Trump. Ayan, sabi niya, sandali lang, pagod ka na Ito. Nakita mo ba yung mga yan? Lahat nakikita mo, Sedi. Pag-aari mo yan, Cedric. Sabi niya gano'n. Yan, mga ganyan. Lahat ng natatanaw mo hanggang doon, pag-aari mo yan, Cedric. Okay? Ang Doring Court ay sa'yo. Sabi niya si Jinping, no, ayan, mabait pala siya, no, kasi nakita niya hinihingal na si Trump ito muna tayo, baka di mo na kayanin. At syempre mga lodi, maganda yung kinalabasan, mga idol, no, ng mga pagpunta ni Trump doon sa China. Ang ganda ng kanilang usapan, mga lodi. At syempre, excited na yung lahat na bumalik si Trump sa US at i-announce yung iba pang mga positive news, no? Tulad nito, no, President Trump and Chinese President Xi Jinping agree to keep the Strait of Hormuz open. Grabe, no? Ibang bansa na yung nagdi-decide sa Strait of Hormuz, parang binaliwala na nila yung Iran na talagang sila dapat nandun, no? Yaman na yan, tayo na mag-decide dyan. Grabe, iba talaga nalagawa ng makapangyarihan ka, no? Ikaw na magdi-decide. At syempre ito, mga idol, this is absolutely insane. Last quarter, President Trump purchased millions in stock for 15 companies. More were invited to accompany him on his official China visit. So, nag-invest, no, ng milyong-milyong stock si Daddy Trump sa mga kumpanya na to. Kasi mga idol, pwede kang maging conflict of interest. Kasi kunyari ako, nag-invest ako dito, tapos niyaya akong mag-invest yung kapitbahay namin.
siya dito. So parang bawal yun kasi baka ma-scam o ganito, ganyan, bawal yun. Pero si Trump, wala siyang pakialam doon. Hindi niya lang sinabi kung saan siya nag-invest kasi parang pinromote mo na yan eh. Hindi mo lang sinabi, di ba, yung mga content creator nga, di ba, sinasabi, do your own research. Huwag kayong maniwala sa akin na nag-invest ako dito, ganyan, pag-aralan nyo muna, ganun. Pero si Trump hindi. Sinabi niya na agad kung saan siya nag-invest ng milyon-milyon, tapos sinama niya pa, no? Sinama niya pa yung mga leader nung pinag-investan niya sa China. So, kung ikaw, mayamang investor ka, parang pinromote dito, nag-invest si Trump dito Ako din, mag-invest din ako. O, di ba? Parang ganun. At syempre, once na nag-promote ka ng ganun, once na marami mag-invest dahil sa ginawa mo, lalaki din yung investment mo, mananalo ka. So, parang promotion nga to na parang mali. No? Parang ganun yung sinabi. Di ba? You might get convicted for sharing a stock with your neighbor. O, di ba? Ganun nga yun, kapitbahay mo nga. Trump invites CEOs of the stocks he owned to the most important summit ever. So, grabe. Siya lang ang gumawa niyan. Si Daddy Trump lang ang gumawa niyan, mga idol. No? Ang lupit talaga ni Trump, mga Lord. So, abangan natin yung mga sunod na balita, mga Lodi, kung ano na yung mangyayari dito sa ating Clarity Act. So, nakita nyo naman, mga idol, no, na dito na tayo. Ayan, pass na tayo dito, pasado na sa Senate Banking Committee. Full Senate na lang ang hinihintay natin. So, pwede siyang tumagal ng weeks. Weeks, pwede. No? Pwede rin siyang tumagal ng months. Pero, ang talagang sinasabi kasi, mga idol, is July 4 ay pipirmahan ni Trump yan. So, May, June, pwede pa tayo mag-isang buwan para sa debate na to. At mga Lods, asahan nyo na maraming lalabas dito. Maraming lalabas na negative, maraming lalabas na positive. So, magiging volatile pa rin yung market. Okay, hanggat eto na yung last humps natin, mga Lods, no? Eto na yan. So, pwedeng kumontra pa si Elizabeth Warren dito. Marami pang negative news na lumabas na kesyo, wala nang pag-asa yung Clarity Act, ganyan. Pwede pang mangyari yun at pwede pang bumaba yung market. No? Pero once na, mga Lodi, eto ay lumapit na sa July 4, kumbaga parang ganito yan eh. Di ba, May ngayon. Siguro half ng May ngayon, no? Medyo good news pa to hanggang magtapos yung May. Pagdating ng June, doon ka na makakita ng mga parang negative news. Mukhang madidelay. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Pagdating ng mga last quarter ng June, dun ko na ulit makakita ng good news at mukhang mapipirmahan na siya sa July 4. So, ganun yun. Sa tingin ko lang mga Lods, kaya paghandaan nyo yung mga ganun, okay? So kapit lang, mga idol. Alam nyo na yan, no? Love na love ko kayo. So, huwag kayo masyadong mainit, okay? Mag-ingat kayo. No, hindi porkit napasa na siya ngayon, tuloy-tuloy na nga angat. Sabi ko nga, hanggang di napipirmahan ni Trump yan, magkakaroon pa tayo ng volatility. At ito yung last humps natin. Pero once na ito pumasa na dito, wala na yan. Automatic na yan, mga idol. Magdiwang na tayo pag pumasa na dito sa full Senate, mga idol. Okay? Sa ngayon, semi-happy lang. Semi-happy, wag masyado ma-excite kasi pasado na sa unang hakbang, mga Lods, no? At konti na lang ito. At syempre, marami naman nagpupush niyan dahil kailangan talaga to ng US. Para maging crypto capital of the world sila, kailangan nila ng batas. No? At okay, automatic na yun. Marami lang talaga manggugulo. Pero kung maraming magfa-FUD para bumaba yung market, no? Syempre may mga nagtitrade. So, pero automatic na yan, mapapasa yan, mga idol. It's not a matter of if, it's a matter of when na lang yan, mga Lods. No? Okay, so yun. Ang ganda ng news natin ngayong araw, mga Lodi. Sana enjoy nyo Like nyo yung video, mga idol. Syempre sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa channel natin. Mga idol, mamaya magbabasa tayo ng comment, mga Lodi. Dito-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanonood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Just in time. Subscribe to Clef's Gaming and subscribe to Jabla. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. I'm not gonna talk about the House of Leather. okay. I'm just gonna tell you that I'm sorry that I'm not uploading. I'm sorry, alright? I'm sorry. I'm sick. Ayan, nagkasakit kasi si Boy WhatsApp eh. Nilagnat siya. Lagnat laki. Yeah. Please subscribe to me. Please. Ayan. Subscribe daw kayo. Nandiyan yung link niya sa baba ng description natin sa video. Mga idol, check niyo yung mga link dyan sa video natin. Makatulong sa inyo yan. Okay, kita-kits. Love you all, mga Lodi. What's up?